Kumusta kayong lahat dyan, mga kakadjubaktas? Magandang umaga sa inyong lahat. Welcome sa ating programa ngayong morning na ito. Araw tayo ngayon na Huwebes, March 27, 2025. Kumusta kayong lahat dyan sa mga nakantabay ngayon, sa mga nanonood? Kung bago ka pa lang sa ating channel at hindi ka pa subscriber, hinihiling ko na mag-subscribe ka muna. Pindutin ang subscribe button at pahit na notification bell upang sa ganon, ma-notify ka sa mga bago nating video. Pag-uusapan natin ngayong umagang ito, pagdating sa the Netherlands ng common law wife ni former President Rodrigo Roa Duterte at ang kanyang wife, ano matawag dito? Kanyang legal wife na si Hanilet Duterte at ang kanyang anak na si Veronica Kitty Duterte sa kanilang pagpunta sa the Netherlands para bisitahin ang kanilang ama na si former President Rodrigo Roa Duterte. Mga kabayan, mga kaibigan ko, maraming mabibigat na tagpo ang nangyari sa pagdating nila mismo doon sa International Criminal Court o ICC sa the Netherlands, sa The Hague. Paano kasi mga kababayan, si Kitty Duterte o ang anak ni former President Rodrigo Roa Duterte gustong makapanayam ng mga media dito sa Pilipinas, sana pinadala ng kanilang mga company network. Ito ba tinatawag natin mga network? GMA7, ABS-CBN, ilan sa mga media o mga medyang ito ay nakakaranas ng tawag dito nakakaranas ng pambubuli. Binubuli na mga media doon na ipinapadala mula dito sa Pilipinas, lalo na itong media na si Ma'am Maris Umali. Nakakaranas na sila ng pambubuli doon dahil nga sila ay binansagan na bias media. Kaya sa pagpunta ni Madam Hanilet at ang anak ni Digong, anak ni former President Rodrigo Roa Duterte na si Kitty Duterte, gustong interviewin agad-agad na gustong interviewin si Hanilet at si Kitty Duterte ng mga media, bias na media. Pero makikita mo ang pag-deny, ano ba tawag dito sa Tagalog? Mahihirapan talaga tayo sa Tagalog Ayaw, di ma! Pilit na umiiwas sa mga bias na media si Madam Hanilet at si Ma'am Kitty Duterte. Itong video ito, ang isang video sa Reels, mga kababayan, ipapakita natin kung paano iniiwasan ni Hanilet at ni Kitty Duterte yung mga bias na media. Muntikan na sana itong ma-interview. Kaso lang kinurot sa gilid ng ina ni Kitty Duterte, si Kitty, para iwasan ang mga bias na media na gusto mag-interview sa kanila. Panoorin natin ang video. Naka-schedule ka bang dumalaw ngayon? Pedro College. Pedro College. Ay, ayaw, di ma. Hi, Miss Kitty. Naka-schedule ka bang dumalaw ngayon? Pedro College. Pedro College. Oh, nurse Pedro College. Oh, may salita yung pinaptik mo.
Ah, Hi, Miss Kitty. Naka-schedule ka bang dumalaw ngayon? kinurot yung tagiliran ni Kitty Duterte ng kanyang ina na si Madam Hanilet. Paano ba naman kasi ang mga medyang ito, sila yung nakadestido sa The Hague, Netherlands, particular na sa International Criminal Court, para magbigay ng update sa kaganapan sa buhay ni former President Rodrigo Roa Duterte. Ngunit sa tapwat papano sa makatuwid, kung mali-mali yung mga information na ipinapadala nila sa mainstream media, tinitwist nila yung pangyayari, iba yung kanilang ibinabalita, sa halip na maging positibo yung balita, maging totoo, iniiba nila yung balita na magki-create ng negative impression sa lahat ng mga Filipino na nandito sa Pilipinas, kaya lalong nagpainit sa mga paningin ng mga Filipino na hindi maikakaila na mga loyalist, Duterte loyalist dito sa bansang Pilipinas, especially dito sa ating Mindanao area. Alam naman natin na itong ang mga Duterte ay nagmula talaga dito sa Davao City. Kaya naman, gano'n na lang ang inis ng mga supporters kung magbabalita ang GMA at ABS-CBN na bias. Gusto nila, yung ibabalita nila ay puro negatibo, puro against sa mga Duterte. Yun ang mga gusto nilang ibalita. Yung mga magagandang pangyayari doon sa the Netherlands, hindi nila ipinapalabas. Ngunit meron namang ito sinasabi ni sabi ni Vice President Sara Duterte. Si Vice President Sara Duterte, isa din ito sa mga umiiwas, isa din siya sa mga tumatanggi ng interview sa mga mainstream media personalities, mga reporter ng malalaking mainstream media na pinadala doon sa the Netherlands. Iniiwasan mismo ni Vice President Sara Duterte. Ano ang rason? Para hindi na magka-create pa ng mga negatibong report ang mainstream media upang sa ganon, maiwasan yung pag-aalala ng marami nating mga Filipino. Ganon pa man, mayroong mga social media follower, supporters ng Duterte administration noon, Duterte's family ngayon, na nagbibigay ng feed, nagbibigay ng update doon sa ICC. Sila yung sinusundan ng mga Filipino. Matatawag na natin silang mga vlogger. Sila yung nagbibigay ng totoong balita, totoong situational report, kung anong nangyayari doon sa Netherlands, kung saan dinala doon si former President Rodrigo Roa Duterte. Sila yung accurate, actual na nagbibigay ng update. Hindi kagaya ng mainstream media ngayon na ang binabalita ay against. Hindi totoo na mga balita para mabahala yung publiko at lalong magiging kawawa ang mga Duterte sa pananaw ng mga Filipino. Ito pa yung ibang video. Napahiya daw. Ayon pa sa Facebook post, napahiya daw ang bias na media. Ano kaya ito? Pakinggan natin. Ay, Seminay. Kumusta inyong kuwan, ma'am? Kumusta inyong biyahe, ma'am? Maayo. Kapoy lang. Ano yan ngayon ang isiminay? Feel free ang isiminay na interviewin si Madam Hanilet at si Kitty Duterte.
grocery naman si Kuya RD. Nag-grocery na din. Kapalit naman sa cellbox sir. Pero makabisita ka na. Wala pa po. Asa si Ma'am Kate? Kumusta inyong biyahe? Okay na. Taas. Hindi ka magkuhan. Kung GMA na yung mag-i-interview kay Madam Hanilit, ay umiiwas talaga siya. At doon siya humaharap sa reporter ng SMNI. Sabi na ito. Oh, daan. Nagkan pamigyan-giyan. Makabisita mo ako. Birthday. Nag-organize mo po. Tayo sa Minay. Tumatalikod si Madam Hanilit kapag tinutukan ng kamera ni Maris apelido nun, ha? Maris Umaling. Ay, napaka-enjoy talaga. Dahil ito sa mga bias na ibinabalita ng GMA at ABS-CBN, mga kababayan ko, kaya ganito na lang. Ganito na lang yung mga pag-iwas, pagtanggi ng mga Duterte family kapag gusto silang interviewin ng mga reporter sa mainstream media dahil sila ay binansagang bias media na ipinadala ng kanilang mga network na pumunta doon sa Dahig, Netherlands para magbigay ng update sa pangyayari kung kumusta na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Once again, mga ka-DDS, Davao, Duterte, supporters, maraming thank you sa inyong panonood. Maraming salamat sa inyong subaybay sa ating mga video. Pa-like, pa-share, and comment below kung gusto niyo magbigay ng mensahe sa comment section. Maraming salamat sa inyong panonood. Abangan ang iba pang karugtong ng mga video natin mamaya ng konti. Patuloy at tutok lang, pa-subscribe ng ating channel. Maraming salamat. Adjourn.